Magandang oras mga ka-TH, mga ka-treasure hunter, mga kababayan. Well, meron tayong magandang marker dito. Ito, sobrang ganda nito. Well, atin to balikan mamaya. Atin muna tingnan ng iba pa. Isang lugar lang ito at narito yung mga marker na merong mga counter sign din. Kaya maganda siya. Ito, napansin nyo sa mga bato, pinagbutas-butas. Oh. Ang ganitong mga klaseng bato na pinagbutas-butas, yung maraming butas na yan, ito, chinisil yan eh. Ang kahulugan yan ay merong wealth, merong kayamanan. So kung sabihin na wealth o kayamanan, hindi yan lahat ginto. Merong mga gemstones, mga mahalagang bagay, meaning it is assorted ang mga nakabaon dito. At itong mga bato na merong mga mga random na mga dots, yan yung mga bato na merong laman. It's either sa loob or under sa kanya. Okay, so patuloy pa tayo. Ito, kung hindi kayo nagtaka bakit ganun ang itsura ng bato, pinagbutas-butas siya oh. Hindi yan natural na butas kasi merong ito, mga bago pa lang yan eh. Hindi yan million of years na mga butas. Ano kasi siya na mga butas? Rough. Hindi, ang gawa kasi ng nature ay very smooth na mga butas-butas. Dahil yun sa thousand of years na patak ng mga tubig. Ito naman ay chinisil eh, randomly oh, random. Iba-iba yung hugis ng butas eh. Malaman natin yan na gawa ng nature kung yung butas ay pare-pareho lang ang pagkabilog, pero iba't ibang hugis, iba't ibang size, at very smooth, yan ay gawa ng nature. Ito ay hindi. Kaya nga tiningnan ko, sabi ko, lalo na itong dito, may maliliit, may malalaki. Okay, so ito na. Ito talaga ang pinaka-reference marker. Well, kung napansin nyo, merong talagang minarka dito eh. Ito, letter S mga ka-TH. So yan, dito naman ay J. J means ano ang J? Yan ang mahirap na tunnel yung J. Ang J ay karamihan matagpuan yan beside the old tree. Ang entrance ng tunnel ay matagpuan beside the old tree kapag mayroong J. At ang mahirap dyan, ang J ay malalim na tunnel. Meron siyang hagdanan na pa-slant. And then nasa 12 to 14 meters ang mga lalim ng letter J tunnel. And then meron ng horizontal tunnel under the ground. Medyo katulad yan sa nakita ni Rogelio Rojas sa Baguio City. Yung doon sila dumaan sa may puno. Yan yung mga marka doon. J, literang J means J tunnel, malalim at slanting yung daanan, which is hagdan. Okay, so saan ba dito ang century-old tree? Hindi ko alam. Kayo nang nakakaalam dyan, mga ka-TH. Ngayon, ano bang meron sa... Ito kasi magkasalungat to eh. Ito, kung napansin nyo. Ito ay isang puzzle. Pero ito ang natin, ang malaki. Malaki na arrowhead. Ito maliit na V. So ayan, so kung sundan natin to, ang sekreto niyan ay binigay ng letter S. So ang S ay papunta yan doon. Ang J, ganun din, papunta doon. So meron siyang binigay na
distance o deep. Sa palagay ko distansya eh. Kasi narito yung malaking arrowhead. So check nyo ang 4 meters or kung sabihin natin na 4 to 20 meters. Check nyo. 4 to 20 meters sa tinuturo nitong malaking arrowhead. Papunta siya doon sa ito itong arrowhead ay papunta siya diyan dito. So tingnan nyo ang layo na or i-detect nyo ang 4 meters to 20 papunta sa tinuturo niyan. Itong bilog, hindi ito mata, nagsasabi ito na mayroong item. At siya ay reference marker. Malalim siya eh. Nasa 2 inches yata ang lalim ng bilog na yan. Legit na marka yan mga katiyets. Well, kudos sa may-ari nito. Hindi ko na sinagot yung yung message mo kasi nagmadali ako. Ginawan ko na lang ito ng analysis kasi maganda at legit. Okay, ngayon, kung napansin nyo ito yung una natin na analysis na meron kayong hanapin sa 4 to 20 meters sa tinuturo nitong arrowhead na malaki. Tinuturo din yan ng buntot ng S, tinuturo din yan ng buntot ng Z, make that J. Ngayon napansin nyo ay merong dyan merong maliit na line at nakasight talaga siya dito. Ito tinamaan to eh. At din papunta yan dito na bato. Naka-align kasi siya diba, straight line. So merong something sa bato na ito na merong nakapatong sa ibabaw. Ito yung sinabi ko kanina na merong butas-butas eh. O balikan natin So ito yan. Nakapatong Parang sa salakot marker merong nakapatong sa ibabaw ng bato. Randomly chiseled chiseled yung palibot ng bato. Ngayon ito yung sinabi ko na assorted treasures. It can be under or dito sa bato, sa gilid or under or sa loob ng bato. Kaya ito ang unahin nyo. Itong nakapatong, pwede kasing merong dalawang barita diyan eh. So biyakin nyo itong nakapatong kaagad. Kapag wala, sundan nyo itong matulis ito at hukayin nyo ang front nito. Dumistansya lang kayo ng 1 meter sa front dito. Matulis kasi yan, pwedeng ito yung ulo. Ito nga, pinutol yung liig eh. So ito yung ulo, nagtuturo din yan ng item. Ngayon kung meron kayong maso o martilyo, ay masuhin nyo ang palibot ng bato. Kasi palagay ko meron sa loob nito eh. Kasi bakit sinisil nila ng random? Ayan At tinuturo din siya dito. Itong nakalinya dito, siya yung tinuturo eh. Napansin nyo dito ito. Merong parang malaking arrowhead yan eh. Ito. At yan ang tinarget nitong maliit na linya. Ayan, and then tatama siya doon sa bato na ito. Ayan, kaya merong misteryo ang bato na ito. It's either inside the rock, under the rock, or dito sa dulo, sa may ulo. Okay, dito naman tayo. Ito paulit-ulit to na sign, arrowhead na naman na malaki. Pero, chinisil dito banda, puso yan Chinisil yan, nakaganyan, puso. Ang puso ay pointer yan kapag nakatagilid. So ngayon, dalawang pointer Ang dulo ng heart na manipis, tsaka itong dito.
So, dalawa. Ito ang pinupuntirya, oh. Chiseled rock na naman. Randomly, pero ang maganda nito ay ito yung replica ng Mount Fuji. Ang Mount Fuji is a sacred mountain in Japan. At karamihan ng Mount Fuji shape na bundok sa Pilipinas ay nilagyan nila sa tuktok. Yung parang mga Mount Volcano, Mount Mayon Volcano, yun yung kamukha ng Mount Fuji. At kapag mayroong mga bundok na nakita nyo na ganyan na mga hugis, kapag may mga Hapon diyan ng World War II, siguradong may iniwan sila diyan sa mga Mount Fuji shape mountain. Kaya ito Mount Fuji shape to eh. So ito, may test dig sila dito. Mababaw lang yan mga katiyats na test dig. Ang test dig ay 2 meters. So palagay ko pwede dito in between sa itong malaking bato at yung triangular shape rock. Okay, so pwedeng dito mag-adjust kayo dito sa pagitan. Ayan, hukayan nyo yan. 2 meters lang para sigurado. Kasi yan din yung, kung dugtungin natin tong dalawa, oh, ang tinuturo ay ito na portion eh. Tsaka yung bato. So ang bato, masuhin nyo rin yan, masuhin nyo. Kapag tutunog na halo o malambot, ay biyakin nyo na ang bato na ito. Ito na bato ay tingnan nyo rin. Hukayan nyo rin ang under ng bato na to dahil meron siyang mga random na dots. Gawa ng tao yan eh, hindi yan gawa ng kalikasan. Grabe, assorted. Nakayamanan ang meron sa lugar na to. Iba't ibang size nakalagay. Yung mga random dots na iba't ibang size, ibig sabihin yan, iba't ibang bagay ang ibinaon dyan. Iba't ibang gemstones, iba't ibang klaseng alahas, ginto. Pero walang marka na ano, di ba? Walang signs of gold bars. Baka hindi pa natunaw ang mga alahas eh. Baka ibinaon dyan ay mga alahas, gemstones. Maraming mga singsing na mga ninakaw nila sa mga kabahayan, di ba? Mga alahas. Okay, so yan lang ang aking partial analysis mga ka-TH sa misteryoso at napakagandang ano. Ito, nakita nyo, talagang chinisil yan eh. Hindi yan yung mga gawa ng nature na butas-butas. Meron kasi siyang tool mark ko. So, Mount Fuji, hindi naman pwedeng lagyan ang tuktok, di ba? Kasi bato lang siya. So, pwedeng under sa bato, pwedeng pinatong lang tong bato, tanggalin nyo to, igulong nyo at hukayin nyo ang baba ng 2 meters lang. 2 meters na lalim. Pero wag nyong kaligtaan na tingnan din ang bato na to. Biyakin nyo kung meron kayong pambiyak kasi pwedeng narito lang sa loob. Alright, so ako'y magpapaalam ng mga ka-TH. Hanggang sa muli at paki-subscribe sa ating channel. I need your full support sa ating channel. Kasi napakahina ng channel natin. At baka wala na tayong ano eh, by the next year. Baka mawalan tayo ng gana. Kaya I need your support. Paki-ano lang, subscribe at mag-comment lang. O kaya kung pwede nyo i-share, ay i-share nyo sa inyong mga Facebook. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli. Paalam at ingat kayong lahat dyan.